Narinig ni Diwa ang boses na yon bago pa man niya makita ang may-ari nito. Isang boses na kasing lamig ng hangin sa loob ng ospital at kasing talim ng bubog. Kumusta ang pakiramdam na dinadala mo sa sinapupunan mo ang isang hadlang? Napahawak si Diwa nang mahigpit sa kanyang maumbok na tiyan. Automatiko. Isang kilos ng isang inang poprotektahan ang kanyang anak sa anumang panganib. Ang kanyang anak. Ang munting anghel na matagal na nilang pinangarap ni Marco. Ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ngunit para sa babaeng nakatayo ngayon sa kanyang harapan, isa lang itong hadlang. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at sinalubong ang mga matang mapanghusga ni Mahalina Del Mar. Nakangisi ito, isang nangisi na hindi abot sa kanyang mga mata. Suot nito ang isang mamahaling bestida at ang bawat kilos nito ay sumisigaw ng kayabangan at kumpiyansa. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Diwa. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Bakit? Bawal na ba akong magpa-check up?" Sagot ni Mahalina, itinaas ang isang kilay. "O baka naman, sa'yo ang ospital na ito? Diwa Alcantara Soliman?" "Ah, oo nga pala. Sa pamilya mo nga pala ang halos lahat ng bagay sa mundong ito." Hindi pinansin ni Diwa ang pang-uuyam. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, humuhugot ng lakas mula sa munting buhay sa loob niya. "Kung wala kang magandang sasabihin, pwede ka nang umalis." Humakbang si Mahalina palapit sa kanya at sa bawat hakbang nito, parang unti-unting nauubos ang hangin sa paligid. Tumigil ito nang halos isang dangkal na lang ang layo nila sa isa't isa. "Huwag kang mag-alala," bulong nito. "Sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi ko sasaktan ang bunga ng pagkakamali niyo." Isang mainit na likido ang tila umakyat sa lalamunan ni Diwa. Galit. "Wala kang karapatang pagsalitaan ang anak ko ng ganyan." "Karapatan?" Tumawa si Mahalina ng mahina. "Baka nakakalimutan mo, Diwa. Ang mga bagay na inaakala mong sayo, matagal nang sa akin." "Sinungaling," mariin na sabi ni Diwa. Alam niyang nagsisinungaling ang babaeng ito. Mahal siya ni Marco. Pinili siya ni Marco. "Talaga ba?" Hamon ni Mahalina. "Kagabi lang, magkasama kami." Habang mahimbing kang natutulog at nangangarap kasama yan, bahagya nitong nanginuso ang tiyan ni Diwa. Ako ang kayakap niya. Ako ang hinahalikan niya. Ako ang tinatawag niyang mahal. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Diwa. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Tumigil ka na." Pakiusap niya, halos pabulong na. Pero hindi tumigil si Mahalina. Lalo pa itong lumapit. Ang mukha nito'y ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang halimuyak ng mamahaling pabango nito ay nakakasulasok. "Gusto mo bang malaman ang huli niyang sinabi bago siya umuwi sa'yo?" Bulong ni Mahalina. Ang bawat salita ay may lason. Sinabi niya, "Kailangan ko lang tapusin ang responsibilidad ko. Ikaw yon, Diwa, at ang anak mo. Isa lang kayong responsibilidad." Hindi na napigilan ni Diwa ang sarili. Itinulak niya si Mahalina palayo. Hindi ito isang malakas na tulak. Sapat lang para bigyan ng espasyo ang kanyang sarili para makahinga. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang reaksyon ni Mahalina. Sa isang iglap, tila nawalan ito ng balanse. Ang mga mata nito'y nanlaki sa pagkagulat. Isang pagkagulat na alam ni Diwa, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay peke. Isang pag-arte. "Aray!" sigaw ni Mahalina habang dramatiko itong natumba sa makintab na sahig ng ospital. Kasabay ng pagbagsak nito ay ang pagdating ng isang lalaking nagmamadaling tumatakbo palapit sa kanila. Marco. Ang puso ni Diwa ay tila huminto sa pagtibok. Umasa siyang lalapitan siya nito, tatanungin kung ayos lang siya. Umasa siyang ipagtatanggol siya nito. Ngunit hindi. Nilagpasan siya ni Marco na parang hindi siya nakita. Dumiretso ito kay Mahalina
at marahang inalalayan itong tumayo. Mahal, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Puno ng pag-aalala ang boses ni Marco. Tumingin si Mahalina kay Marco. Ang mga mata nito'y puno ng luha. Hindi ko sinasadya, Marco. Nag-uusap lang kami. Tapos, tinulak niya ako. Doon lang lumingon si Marco kay Diwa. At ang mga matang yon, ang mga matang minsan ay tinititigan siya na may pagmamahal, ay puno ngayon ng pagkadismaya at galit. Isang malamig na tingin na hindi pa niya nakita kailanman. Ano na naman ba to, Diwa? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay walang emosyon, walang init. Itigil mo na yang selos mo. Parang may malaking kamay na dumurog sa puso ni Diwa. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa sampal, mas masakit pa sa saksak. Hindi, Marco, hindi totoo yan. Yan, nangihinang sabi ni Diwa, umiling-iling. Siya ang nagsimula. Sinasaktan niya ako. Pero hindi nakinig si Marco. Inakay niya si Mahalina na ngayon ay humihikbi na sa kanyang balikat. Bago sila tuluyang umalis, muli siyang sinulyapan ni Marco. Umuwi ka na, Diwa. Magpahinga ka. Baka kung ano na ang naiisip mo dahil sa pagbubuntis mo. At pagkatapos ay tumalikod na sila. Iniwan siyang nakatayo doon, mag-isa sa gitna ng malamig at mahabang pasilyo. Pinanood niya ang kanyang asawa na buhati ng ibang babae palayo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, pero walang luhang pumatak. Sa halip, isang matinding sakit at lamig ang gumapang sa buong katawan niya, hanggang sa maramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napayuko siya. Ang dalawang kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi lang ang puso niya ang nabasag, kundi ang buong mundo niya. Hindi alam ni Diwa kung paano siya nakauwi. Ang tanging natatandaan niya ay ang malamig na yakap ng kanyang ama, si Don Lacan Soliman, nang datnan siya nito sa ospital, nakaupo sa isang sulok, tulala, at nanginginig. Wala siyang sinabi sa buong biyahe. Para saan pa? Anong mga salita ang kayang maglarawan sa bigat ng nararamdaman niya? Nasa loob na siya ngayon ng kanyang silid sa mansyon ng mga Soliman. Ang silid kung saan siya lumaki bilang isang prinsesa. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang kaharian. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Lacan. Sa kanyang mga mata, nakita ni Diwa ang isang bagay na bihirang-bihira niyang makita, isang nag-aalab na galit. Anak, sabi nito sa malumanay ngunit mariing boses. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay ng kanyang ama ay kasing tigas ng bakal, pero ang hawak nito ay puno ng pag-iingat. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy nito. Ang Marco na yan at ang babaeng yon. Hindi pa nila ako kilala. Sisiguraduhin kong luluhod sila sa harapan mo at hihingi ng tawad. Tumingin lang si Diwa sa kanyang ama. Itay, walang pwedeng manakit sa nag-iisa kong prinsesa, sabi ni Don Lacan. At sa sandaling iyon, nakita ni Diwa ang makapangyarihang business tycoon na kinatatakutan ng lahat. Pababagsakin ko siya, Diwa. Pababagsakin ko ang lahat ng mayroon siya. Ngunit bago pa man makakilos si Don Lacan, naunahan na sila ng kalaban. Isang kasambahay ang pumasok sa silid. Bakas sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Sir? Ma'am, nakabukas po ang TV sa sala. May press conference po si Sir Marco. Nagkatinginan si Diwa at ang kanyang ama. Isang masamang kutob ang biglang bumalot sa puso ni Diwa. Dahan-dahan silang bumaba patungo sa sala. At doon, sa napakalaking screen ng telebisyon, nakita niya ang mukha ng kanyang asawa. Nakaupo si Marco sa harap ng napakaraming mikropono at kamera. Sa tabi niya, naroon si Mahalina, nakayuko at mukhang kaawa-awa. May maliit na benda pa sa kanyang noo para sa dagdag na epekto. Si Marco ang nagsasalita. Ang boses niya ay malungkot, puno ng sinseridad na nakakasuka.
Nais ko lang pong liwanagin ang mga espekulasyon, simula ni Marco. Ang mga mata niya ay tila nagluluha. Ang asawa ko, si Diwa, ay isang mabuting tao. Ngunit, dumadaan po siya sa isang napakahirap na pagsubok ngayon. Napahawak si Diwa sa kanyang bibig. Anong sinasabi niya? Ang kanyang pagbubuntis, pagpapatuloy ni Marco, ay nagdudulot ng matinding pagbabago sa kanyang emosyon. Minsan, nagiging sanhi ito ng pagiging paranoid at selosa. Ang insidente po sa ospital ay isang malungkot na resulta ng kanyang kasalukuyang kondisyon. Halos mabitawan ni Diwa ang baso ng tubig na hawak niya. Hindi niya ito ginagawa. Si Miss Delmar po ay isang kaibigan lamang. Sabi pa ni Marco, tumingin ito kay Mahalina na may halong awa. Nadawit lamang po siya. Walang katotohanan ng mga paratang na meron kaming relasyon. Ilang mamamahayag ang nagtanong. So, sinasabi niyo po, Sir Marco, na gawa-gawa lang ni Mrs. Soliman ang lahat? Huminga ng malalim si Marco na para bang pasan niya ang buong mundo. Ang masasabi ko lang po, kailangan ng asawa ko ng tulong at gagawin ko ang lahat para suportahan siya sa pinagdadaanan niyang ito. Ang hiling ko lang po ay ang inyong pangunawa at panalangin para sa aking pamilya. Crash! Nabasag sa sahig ang hawak na baso ni Diwa. Kumalat ang mga piraso ng bubog sa mamahaling carpet. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang mga mata niya ay nakapako sa screen. Pinapanood niya ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang magiging anong anak, na walang awang sinisira ang kanyang pagkatao sa harap ng buong mundo. Hindi siya umiyak. Walang luhang pumatak. Ang init ng galit ay mabilis na nilamon ng nagyayelong pakiramdam ng pamamanhid. Ang pagmamahal na minsan ay naroon. Napalitan na ngayon ng isang bagay na mas madilim at mas malalim. Puot. Hayop siya. Narinig niyang sabi ng kanyang ama, nanginginig sa galit. Papatayin ko siya. Biglang tumunog ang cellphone nito ni Diwa. Nakita niya ang pangalan ni Marco sa screen. Sinagot niya ito. Napanood mo? Tanong ni Marco sa kabilang linya. Ang boses niya ay hindi na malungkot. Ito ay malamig, mayabang, at puno ng kontrol. Hindi sumagot si Diwa. Makinig ka, Diwa, sabi ni Marco. Ganito ang mangyayari. Mananahimik ka na lang. Magpahinga ka. Alagaan mo ang anak ko. Huwag kang gagawa ng kahit anong iskandalo. Para na rin yan sa ikabubuti mo. Iyon na. Hindi isang pakiusap. Isang banta. Umuwi ka na rito sa bahay natin. Utos pa nito. Hindi. Sa wakas ay sagot ni Diwa. Ang boses niya ay kasing lamig ng kay Marco. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco sa kabilang linya. Diwa, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tapos na ang laro. Panalo na ako. Ibinaba ni Diwa ang tawag. Kasabay nito, tumunog naman ang telepono ni Don Lacan. Ang abogado niya ang tumatawag. Habang nakikinig si Don Lacan, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha nito mula sa galit, naging pagkabigla, at pagkatapos ay kawalan ng pag-asa. Ano yun, Itay? Tanong ni Diwa. Kahit alam na niyang masama ang balita. Tumingin si Don Lacan sa kanya. Ang dating nag-aalab na galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang madilim na anino. Ang CCTV footage sa ospital, sabi nito, ang boses ay halos hindi marinig. Burado lahat, walang bakas na naiwan. Malayo sa gulo ng syudad at sa mga mapanuring mata ng alta sosyedad, may isang lugar kung saan si Mahalina Delmar ay nagiging siya lang. Ang sementeryo. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Simple lang ang nakaukit dito, ang pangalan ng kanyang ama. Walang mga magagarang salita, walang mga kasinungalingan, pangalan lang. Dahil para kay Mahalina, ang pangalan ng kanyang ama ay sapat na. Hinaplos niya ang malamig na bato. Hindi siya umiiyak. Matagal nang naubos ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay ang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib.
Isang apoy na sinindihan maraming taon na ang nakalipas. Malapit na, Itay. Bulong niya sa hangin. Isang hakbang na lang. Ang lahat ng inagaw nila sa atin. Babawiin ko. Doble, triple. Isinara niya ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe na hinding-hindi niya malilimutan. Siya ay isang batang babae pa lang noon, nagtatago sa likod ng isang malaking haligi sa opisina ng kanyang ama. Mula doon, kitang-kita niya ang lahat. Ang kanyang ama, ang dating makapangyarihan at respetadong si Horacio Del Mar ay nakaluhod. Nakaluhod sa harap ng isang mas batang Don Lacan Soliman. Lacan, pakiusap. Narinig niyang pagmamakaawa ng kanyang ama. Ang boses nito ay basag. Huwag mong gawin to. Pamilya ko. Mawawala ang lahat sa amin. Ngumiti lang si Don Lacan. Isang ngiting walang kabuhay-buhay. Ang negosyo ay negosyo, Horacio. Dapat alam mo yan. Masyado kang naging sakim. At ito ang kabayaran. Pagkatapos ay tumalikod si Don Lacan at umalis, iniwan ng kanyang ama na nakaluhod pa rin. Durog ang pagkatao. Iyon ang huling araw na nakita niyang buo ang kanyang ama. Pagkatapos noon, unti-unti itong nilamon ng depresyon at sakit. Hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay, iminulat ni Mahalina ang kanyang mga mata. Ang alaala ay kasing sariwa pa rin ng dati. Ang sakit, ang puot. Tumunog ang kanyang cellphone, pinutol ang kanyang paglalakbay sa nakaraan. Nakita niya ang pangalan ni Marco. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi bago niya ito sinagot. Hello, mahal, sabi niya. Ang boses niya ay malambing at puno ng pag-aalala. Mahalina, sabi ni Marco sa kabilang linya. Bakas sa boses nito ang kaba. Nababahala ako. Si Don Lacan, hindi yun basta-basta. Kapag kumilos yun, delikado tayo. Huwag kang mag-alala. Pagpapakalma ni Mahalina, habang sa isip niya ay tinatawag niyang isang hangal, si Marco. Hawak natin sila sa leeg. Ang publiko nasa panig natin. At si Diwa, isa na siyang baliw sa mata ng lahat. Pero ano? Marco. Putol ni Mahalina, bahagyang tumigas ang kanyang boses. Nakalimutan mo na ba ang usapan natin? Ang yaman ng mga Soliman, ang kapangyarihan, malapit nang maging atin. Huwag kang duwag. Natahimik si Marco. Alam ni Mahalina na nakuha niya na ulit ang kontrol. Okay, sabi na lang nito. Mag-iingat ka. Ibinaba ni Mahalina ang tawag nang hindi man lang nagpapaalam. Si Marco, isa lang siyang kasangkapan, isang piyon sa kanyang laro. Ang pinakamadaling daan papasok sa pamilyang sumira sa kanya. Pagkatapos ay muli siyang nagdial ng isa pang numero. Isang numerong hindi nakasave sa kanyang telepono. Sinagot ito pagkatapos lang ng isang ring. Anong kailangan mo? Tanong ng isang malamig na boses ng lalaki. Gusto kong maramdaman niya na kahit sa loob ng sarili niyang pamamahay, hindi siya ligtas. Utos ni Mahalina. Ang boses niya ay walang emosyon. Gusto kong matakot siya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa bagay na pinakamamahal niya. Masusunod. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siyang muli sa puntod ng kanyang ama. Ang hustisya ay darating. Itay, sabi niya. At magiging kulay pula ito, kasindugo ng paghihirap na dinanas natin. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang pangakong matagal nang dapat tuparin. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Soliman, si Diwa ay nakahiga sa kanyang kama. Sinusubukang magpahinga. Naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi niya. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Ito ay isang litrato. Ang litrato ng huling ultrasound scan niya. Ang malinaw na imahe ng kanyang munting anak.
At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Sayang, baka hindi na niya makita ang mundo. Gabi-gabi, binibisita si Diwa ng parehong bangungot. Nasa isang madilim na pasilyo siya, hinahabol niya ang isang tumatakbong anino. Alam niyang si Mahalina iyon. At sa mga kamay nito, may dala itong isang bagay na pilit niyang inaagaw. Isang puting kumot na may bahid ng dugo. Sumisigaw siya, pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Lagi siyang nagigising na basa ng pawis, humihingal, at ang unang-unang ginagawa niya ay ang haplusin ang kanyang tiyan. Gising pa, anak ko. Ligtas ka pa. Mula nang matanggap niya ang nakakakilabot na mensahe, ang mansyon ng mga Soliman ay naging isa ng kuta. Nagdagdag si Don Lacan ng mga security guard sa bawat sulok. Ang mga bintana ay laging nakasara. Ang dating tahanan na puno ng masasayang alaala ay naging isang magandang kulungan. Ginagawa ko ang lahat para protektahan ka, anak, sabi sa kanya ni Don Lacan isang umaga. Baka sa mukha nito ang pag-aalala at pagkadismaya. Isang taong sanay na kontrolin ang lahat. Pero ngayon ay hindi niya mapigilan ang isang kalabang hindi niya nakikita. Ngunit alam ni Diwa na walang bilang ng mga bakal na rehas o armadong bantay ang kayang pumigil sa takot. Ang takot ay nakatira na ngayon sa loob niya. Kasama niyang kumain sa umaga at katabi niyang matulog sa gabi. Ang bawat tunog ng cellphone niya ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat hindi kilalang numero ay isang banta. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauubusan ng pag-asa. Ang dating matapang na si Diwa Alcantara ay nagiging isang anino na lang ng kanyang sarili. Isang bihag ng sarili niyang takot. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop at walang ganang tinitingnan, ang mga lumang litrato nila ni Marco. Mga litrato ng isang masayang kahapon na parang kasinungalingan na lang ngayon. May biglang pumasok na isang email. Hindi niya sana ito papansinin. Ngunit kakaiba ang subject title. Hindi ito spam. Hindi ito galing sa isang kumpanya. Nakasulat dito, "Alam ko ang totoo." Kumabog ng malakas ang dibdib ni Diwa. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang inilalapit niya ang cursor sa email. Paano kung patibong ito? Isa na namang laro ni Mahalina para tuluyan na siyang masiraan ng bait. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang maliit at desperadong bahagi, ang nagsasabing kailangan niyang malaman. Dahil sa puntong ito, wala nang masasama pa sa sitwasyon niya. Huminga siya ng malalim at nag-click. Maikli lang ang mensahe. Walang pagbati, walang pangalan. Isa akong nurse sa ospital kung saan nangyari ang insidente. Nakita ko ang lahat, hindi ka baliw. Napahawak si Diwa sa kanyang puso. Ang mga simpleng salitang iyon ay parang tubig sa isang taong nauuhaw. May naniwala sa kanya. Burado na ang CCTV, pero meron akong itinatago. Isang bagay na makakatulong sa'yo, pero delikado ito. Kung gusto mong makuha ang hustisya, kailangan mong magtiwala sa akin. Ang pag-asa ay nagsimulang gumapang sa puso ni Diwa. Ngunit kasabay nito ang mas matinding takot. Huwag mong sasabihin ito kahit kanino. Kahit sa ama mo. May mga mata at tenga sila sa lahat ng lugar. Kung handa ka ng ipaglaban ang katotohanan, makipagkita ka sa akin. At sa dulo ng email, naroon ang mga instruksyon. Isang address, isang oras, ang lumang simbahan sa dulo ng bayan, mamayang hating gabi, at ang huling pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga, pumunta ka ng mag-isa. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat tibok ng puso ni Diwa ay umalingaw-ngaw sa loob ng mamahaling sasakyan na minamaneho niya. Nagpaalam siya sa kanyang ama na pupunta lang siya sa bahay ng isang kaibigan para humiram ng libro, isang kasinungalingan na nagpabigat sa kanyang dibdib, pero alam niyang kailangan. Ang lumang simbahan ay nakatayo sa isang madilim at tahimik na bahagi ng bayan. Ang istruktura nito
ay luma na, at ang mga pader na bato ay tila may sariling mga kwento ng lihim at pangungumpisal. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno, malayo sa mismong simbahan. Bago bumaba, kinuha niya ang pepper spray sa kanyang bag. Hindi siya tanga. Desperada siya, pero hindi tanga. Habang naglalakad siya sa madamong daan, patungo sa malaking pinto ng simbahan, pakiramdam niya ay may daan-daang matang nakamasid sa kanya. Bawat kaluskos ng mga dahon ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Bukas ang pinto. Pumasok siya sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan, sumisilip sa mga may kulay na salamin ng bintana. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy luma. "Sinong nandyan?" tanong ni Diwa. Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya habang umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang anino ang gumalaw mula sa likod ng isa sa mga haligi. Unti-unti itong lumabas sa liwanag. Isang batang babae. Mukha itong hindi lalayo sa edad na 20. Suot nito ang uniforme ng isang nurse at sa kanyang mga mata, nakita ni Diwa ang takot. Isang takot na kasing tindi ng nararamdaman niya. "Sino ka?" tanong ni Diwa. Itinago ang pepper spray sa kanyang likuran. "Ako po si Faith," sagot ng babae. Ang boses niya ay mahina. "Ako po ang nag-email sa inyo." Anong nakita mo?" Imbes na sumagot, kinuha ni Faith ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang mga kamay nito habang may hinahanap sa screen. Pagkatapos ay iniabot niya ito kay Diwa. Madilim po at malabo. Paumanhin ni Faith. "Nagtago po ako sa utility closet nang marinig ko ang sigawan ninyo. Kinunan ko lang po gamit ang cellphone ko." Pinindot ni Diwa ang play button. Ang video ay magalaw at malabo, gaya ng sinabi ng nurse, pero malinaw na malinaw ang nakita niya. Nandoon siya. Nandoon si Mahalina. Nakita niya ang sarili niyang itinulak si Mahalina. Ngunit bago pa man mangyari iyon, may isang sandali, isang napakabilis na sandali, na na-capture ng camera. Si Mahalina ang unang lumapit. Halos isinubsob ang mukha nito sa kanya. At nang itinulak siya ni Diwa, kitang-kita sa video kung paano sadyang ibinuwal ni Mahalina ang kanyang sarili. Ginawang mas dramatiko ang pagbagsak. Hindi ito matibay na ebidensya para sa isang korte, pero para kay Diwa, ito ang lahat. Ito ang katotohanan. "Salamat," sabi ni Diwa. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Salamat." Tumingin siya sa batang nurse. "Pero bakit? Bakit mo to ginagawa? Delikado to para sa'yo." Yumuko si Faith. Dahil may utang na loob po ako sa kanya." Kumunot ang noo ni Diwa. "Kanino? Kay Mahalina?" Tumango si Faith. "Ang mga magulang ko po. Sila ang dating katiwala ng pamilya Del Mar. Bago po sila bumagsak, sila po ang nagpaaral sa akin. Lumaki po ako sa anino ng galit nila sa mga soliman." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Diwa. Kaya nang malaman ni Ma'am Mahalina na sa ospital ng mga soliman ako nagte-training, pagpapatuloy ni Faith, ang boses niya ay basag na. "Kinuha niya po ako. Inutusan niya akong magmanman sa inyo. Ibigay sa kanya ang schedule niyo. Ako po ang nagsabi sa kanya na pupunta kayo sa ospital ng araw na yon." Isang matinding sakit ang gumuhit sa puso ni Diwa. Isa na namang pagtataksil. "Pero maniwala po kayo." Umiiyak na sabi ni Faith. "Ang utos niya lang po ay takutin kayo. Hindi ko po alam na sasaktan niya kayo. At nang makita ko po ang ginawa niya sa isang buntis, hindi na po kaya ng konsensya ko." Napatingin si Faith sa mga mata ni Diwa. "Utang ko sa pamilya niya ang lahat," sabi nito. "Pero mas malaki ang utang ko sa konsensya ko." Natahimik si Diwa, pinoproseso ang lahat ng narinig niya. Ang nurse na ito, na akala niya ay isang anghel na hulog ng langit, ay bahagi pala ng plano. Ngunit sa huli, pinili nito ang tama.
Salamat pa rin, sabi ni Diwa. At sa pagkakataong ito, mas taos-puso ang kanyang pasasalamat. Inilipat ni Faith ang video sa cellphone ni Diwa. Bago siya umalis, huminto siya sa may pinto at muling humarap. Ma'am Diwa, sabi nito, may isa pa po kayong dapat malaman. Ano yon? Hindi lang po ito tungkol sa inyo ni Sir Marco, sabi ni Faith. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Mas malalim ang ugat ng galit ni Mahalina. Alamin ninyo po ang tungkol sa Delmar Holdings. At pagkatapos, ay nawala na siya sa dilim. Iniwan si Diwa sa gitna ng malamig na simbahan. Hawak ang isang malabong video at isang pangalan na magiging susi sa lahat. Delmar Holdings, ang katahimikan sa loob ng pribadong library ni Don Lacan Soliman ay halos nakakabingi. Dito niya isinasara ang mga pinakamalalaking business deals. Dito niya pinaplano ang kanyang mga susunod na hakbang. Dito siya ang hari. Ngunit ngayong gabi, ang hari ay walang korona. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking bintana. Nakatanaw sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituin sa lupa. Sa likod niya, nakaupo si Diwa, ang kanyang prinsesa, ang kanyang nag-iisang anak. Mula nang umuwi si Diwa, mula sa kung saan man ito nanggaling kaninang madaling araw, naramdaman na niyang may nagbago. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas matigas. Determinasyon. At nang tanungin siya nito tungkol sa Delmar Holdings, alam ni Don Lacan na dumating na ang oras ng pagtutuos. Itay, ulit ni Diwa. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat. Ano ang nangyari sa Delmar Holdings? Huminga ng malalim si Don Lacan bago humarap sa kanyang anak. Ang ekspresyon ng kapangyarihan sa kanyang muka ay biglang naglaho, napalitan ng pagod at pagsisisi. Umupo ka anak, sabi niya. Itinuro ang silyang katapat ng kanyang malaking mahogany desk. Sumunod si Diwa, hinintay niya ang kanyang ama na magsalita. Ang mga mata niya ay hindi bumibitiw dito. Ang ama ni Mahalina, si Horacio Del Mar. Simula ni Don Lacan, ang boses niya ay mababa at mabagal, na para bang inaalala ang bawat detalye. Kaibigan ko siya noon. Sabay kaming nagsimula sa mundo ng negosyo. Pareho kaming nangangarap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero habang lumalaki kami, mas lumalaki ang aming ambisyon. Naging magkaribal kami. Isang malusog na kompetisyon sa simula. Pero nagbago ang lahat. Pagpapatuloy niya, naging desperado si Horacio. Gumamit siya ng mga ilegal na paraan para malaman ang mga plano ko. Ninakaw niya ang mga kliyente ko. Siniraan niya ako sa mga board members. Ginawa niya ang lahat para pabagsakin ako. Tumingin si Don Lacan ng diretso sa mga mata ni Diwa. Hindi ako isang santo, anak. Sa mundo ng negosyo, minsan kailangan mong maging demonyo para mabuhay. Iyon ang mga salitang tumatak sa isip ni Diwa. Nalaman ko ang mga ginagawa niya, sabi pa ni Don Lacan. At may natuklasan akong isang malaki niyang sekreto. Isang malaking pandaraya sa buwis na kung mabubulgar ay siguradong ikasisira niya. Ginamit ko yon laban sa kanya. Binigyan ko siya ng ultimatum. Ibenta niya sa akin ang kanyang kumpanya sa napakamurang halaga o ibubulgar ko ang lahat at makukulong siya. Pinili niyang iligtas ang kanyang sarili. Sabi ni Don Lacan, may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Pero hindi niya kinaya ang kahihiyan. Bumagsak ang Delmar Holdings at kasama nitong bumagsak ang kanyang pagkatao. Katahimikan. Si Diwa ay nakikinig lang. Pinagsasama-sama ang mga piraso ng palaisipan. Ang galit ni Mahalina. Ang paghihiganti. Lahat ay nagmula sa kasalanang ito. Hindi ko alam na may anak pala siyang kasing edad mo. Pag-amin ni Don Lacan. At hindi ko inakala, kahit sa panaginip, na pagkatapos ng maraming taon, ang mga anino ng nakaraan ay babalik para saktan ka. Nakita ni Diwa ang totoong pagsisisi sa mga mata ng kanyang ama. Oo,
Naging malupit ito sa negosyo, ngunit ang lahat ng ginawa nito ay para na rin sa kinabukasan niya. Itay, patawarin mo ako, Diwa, sabi ni Don Lacan. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita ni Diwa na namuo ang luha sa mga mata ng kanyang ama. Ang ginawa ko noon, ang bunga noon, ay ikaw ang umaani ngayon. Tumayo si Diwa at lumapit sa kanyang ama. Niyakap niya ito. Tapos na po yon, Itay. Sabi niya, ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Tumingin si Don Lacan sa kanyang anak. Ang determinasyon ay muling bumalik sa kanyang mukha. Tama ka. Pero ngayon, hindi na ito negosyo. Buhay mo at ng apo ko ang nakataya. At ibibigay ko ang lahat para protektahan kayo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng desk. Ang private line ni Don Lacan. Tanging ang kanyang abogado lang ang nakakaalam ng numerong yon. Sinagot niya ito. Hello? Habang nakikinig siya, unti-unting nanigas ang kanyang mukha. Ang kulay sa kanyang pisngi ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang galit. Ano ang sabi mo? Bulong niya sa telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan niyang ibinaba ang telepono. Tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng pagkatalo. Itay, anong problema? Tanong ni Diwa. Kinakabahan. Huminga ng malalim si Don Lacan na para bang ang susunod niyang sasabihin ay ang pinakamabigat na salita sa buong mundo. Si Marco, sabi niya. Ang boses ay basag. Nagsampa siya ng kaso. Anong kaso? Annulment, sagot ng kanyang ama. At kinukuha niya ang full custody sa magiging anak ninyo. Napatakip si Diwa sa kanyang bibig. Ang kanyang mundo ay muling gumuho. Ang dahilan niya, pagpapatuloy ni Don Lacan, halos hindi na makatingin sa sariling anak, ay dahil mentally unstable ka raw para maging isang ina. Kung inakala ni Diwa na naramdaman na niya ang pinakamatinding sakit, nagkamali siya. Ang balita tungkol sa pagsasampa ni Marco ng kaso ay kumalat na parang apoy. Mas mabilis pa kaysa sa press conference, mas malala. Ang mga headlines sa bawat news portal, sa bawat dyaryo, ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Businessaire Marco Soliman seeks annulment, cites wife's mental instability. Diwa Alcantara. Unfit mother? The dark side of a fairy tale marriage. Inside sources reveal Diwa's violent jealousy. Nakaupo si Diwa sa kanyang kama, napapaligiran ng mga diaryo at ng liwanag mula sa kanyang tablet. Binabasa niya ang bawat salita. Hinahayaan ng mga ito na saktan siya, na para bang sa pamamagitan ng pagdanas ng sakit ay magiging totoo. Ang lahat, at naging totoo nga. Inilabas ng kampo ni Marco ang mga ebidensya. Mga pahina mula sa isang pekeng diary na di umano'y isinulat niya. Puno ng mga paranoid na saloobin. Mga testimonya mula sa dalawang kasambahay nila. Mga kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa kanya. Pero ngayon ay binayaran para magsinungaling na nagsasabing nakita nila siyang nagwawala at sinasaktan ng sarili. Ang mga kaibigan niya, ang mga taong kasama niyang lumaki, ay biglang hindi na matawagan. Ang iba ay nag-post pa ng mga mensahe ng suporta para kay Marco. Ang publiko, na madaling maniwala sa isang magandang kwento ng isang kaawa-awang asawa, ay mabilis siyang hinusgahan. Sa social media, tinawag siyang baliw, desperada, gold digger na nasiraan ng ulo, na wala na ang lahat, ang kanyang asawa, ang kanyang dangal, at ngayon, ang kanyang magiging anak ay nanganganib na mawala rin. Sa wakas, hindi na niya napigilan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. Sumagot ito sa ikatlong ring. Marco, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig sa pigil na mga hikbi. Bakit? Bakit mo to ginagawa sa akin? Sa anak natin? Diwa, sagot ni Marco sa kabilang linya.
Ang boses niya ay malamig at walang pakialam. Sinabihan na kita. Sinabi kong manahimik ka. Hayop ka! Sigaw ni Diwa. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Paano mo nagagawa to? Minahal kita, Marco. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Narinig niya ang isang buntong hininga. Ginagawa ko lang kung anong tama para sa anak ko. Hindi siya pwedeng lumaki sa isang inang ganyan. Anong ganyan? Ang imaheng ikaw mismo ang gumawa. Sinungaling ka. Goodbye, Diwa. Sabi na lang ni Marco. At ibinaba nito ang tawag. Ibinato ni Diwa ang cellphone sa pader. Nabasag ito. Katulad ng puso niya. Katulad ng buhay niya. Napahagulgol siya. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang iyak ng pagkatalo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid na dapat sana ay magiging para sa kanilang anak. Nandoon na ang kuna, ang mga laruan, at ang maliliit na damit na pinaghirapan niyang piliin. Kinuha niya ang isang munting damit pang sanggol, isang kulay asul na damit. Niyakap niya ito ng mahigpit at naupo sa sahig. Sa gitna ng mga pangarap na ngayon ay nagkapira-piraso na. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa maramdaman niyang wala ng luhang lalabas. Ang natira na lang ay isang malawak at madilim na kawalan. Tapos na. Talo na siya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, may naramdaman siyang isang bagay. Isang bahagyang pitik mula sa loob ng kanyang tiyan. Tapos isa pa, mas malakas, ang kanyang anak. Nagpaparamdam na para bang sinasabi nitong, "Nandito pa ako, nanay. Lumaban ka." Napahawak si Diwa sa kanyang tiyan. Huminto ang kanyang pag-iyak. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang lahat ng pagkadurog ay nag-iba ng anyo. Naging galit ito. Isang dalisay, nag-aapoy, at hindi mapapatay na galit, hindi. Hindi pa tapos ang laban. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa, pero may bago na siyang lakas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim. Hindi na siya iiyak. Kinuha niya ang telepono sa kanyang silid at mabilis na tinawagan ang kanyang ama. "Itay," sabi niya nang sagutin ito ni Don Lacan. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, mapanganib na kalmado. "Anak, ayos ka lang ba?" "Opo," sagot ni Diwa. "Ayos na ako." Natahimik siya sandali bago magsalita muli. "Itay, oras na para tapusin ang laban na ito." Isang bagong determinasyon ang narinig ni Don Lacan sa boses ng kanyang anak. Pero sa paraan ko. Hindi na si Diwa Alcantara ang babaeng umiiyak sa isang sulok. Ang babaeng nakaupo ngayon sa conference table ng kanyang ama, kaharap ang mga pinakamagagaling na abogado sa bansa, ay iba na. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng isang matalas na katalinuhan. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno ng awtoridad. Ang apoy ng pagiging ina ang bumuhay sa kanya mula sa abo ng pagkawasak. "Simple lang ang plano," sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat taong nasa silid. "Gagamitin natin ang pinakamalaki nilang kahinaan laban sa kanila." "At ano yon, Ma'am Diwa?" tanong ng isa sa mga abogado. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Ang kasakiman at kayabangan ni Marco. Sa kabilang panig ng mesa, si Don Lacan ay tahimik na nakikinig. Isang ngiti ng paghanga ang makikita sa kanyang mukha habang pinapanood ang kanyang anak. Hindi na ito ang kanyang munting prinsesa. Isa na itong reyna na naghahanda para sa digmaan. Sa isang laptop screen sa gilid, naroon si Faith. Nakikinig sa pamamagitan ng isang secure video call. Ang kanyang kaligtasan ang pangunahing prioridad. Kaya't hindi siya maaaring makipagkita ng personal. Ito ang mangyayari. Pagpapatuloy ni Diwa.
Ipapaabot ng mga abogado ko ang isang alok kay Marco. Isang alok na hindi niya kayang tanggihan. Sasabihin natin na sumusuko na ako. Nagkatinginan ang mga abogado. Naguguluhan. Sasabihin natin na payag na ako sa annulment. Paliwanag ni Diwa. At handa akong isuko ang kustody ng bata. Ngunit may isang kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Don Lacan. Tumingin si Diwa sa kanyang ama. Pera. Sasabihin nating ang gusto ko lang ay isang malaking settlement. Isang halaga na magagarantiya ng aking tahimik na buhay sa ibang bansa. Gusto kong isipin ni Marco na natalo na niya ako at ang tanging habol ko na lang ay ang yaman ng mga Soliman. Doon na unawaan ng lahat ang kanyang plano, isang pain. At para mapag-usapan ang mga detalye ng settlement na ito, dagdag ni Diwa, kailangan niyang makipagkita sa akin ng personal. Walang mga abogado. Tayong dalawa lang. Saan? Tanong ni Don Lacan. Sa pinakapublikong lugar na posible. Sagot ni Diwa. Sa darating na charity ball ng Soliman Group. Sa harap ng lahat ng ating mga kasosyo, mga kliyente at higit sa lahat ng media. Isang napakatalinong plano. Isang bitag na nakakubli sa likod ng karangyaan. Gaya ng inaasahan, kinagat ni Marco ang pain. Nang matanggap ng kanyang mga abogado, ang alok mula sa kampo ni Diwa, halos magdiwang ito sa tagumpay. Ang tingin niya kay Diwa ay tama. Isang mahina at materialistikong babae na madaling sumuko kapag naipit. Agad siyang pumayag sa pribadong pagkikita. Ang kasakiman niya para sa mana ng mga Soliman at ang kayabangan niya sa pag-aakalang nanalo na siya ang tuluyang nagbulag sa kanya. Dumating ang gabi ng charity ball. Ang buong bulwagan ay puno ng mga nagkikislapang ilaw, mga eleganteng kasuotan, at mga peking ng ngiti. Nang pumasok si Diwa, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit wala nang bakas ng kahihiya-hihiyan o takot sa kanyang mukha. Suot niya ang isang pulang-pulang bestida, ang kulay ng tapang, ang kulay ng dugo, ang kulay ng paghihiganti. Naglakad siya na may kumpiyansa, ang kanyang ulo ay taas noo. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat ngiti niya ay may nakatagong kahulugan. Nakita niya si Marco sa kabilang dulo ng bulwagan, kausap ang ilang mga negosyante. Katabi nito, nakakapit sa braso niya, ay si Mahalina, na parang isang tropeo. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Marco sa kanya. Isang ngangiting mapang-asar, isang nangiti ng isang nagwagi. Ngumiti rin si Diwa pabalik, isang matamis na ngangiti na hindi aabot sa kanyang mga mata. Bago siya pumunta sa pribadong lounge kung saan sila magkikita ni Marco, huminto muna siya sa harap ng isang salamin. Inayos niya ang kanyang bestida, hinaplos niya ang kanyang tiyan, at bumulong siya, sapat lang para marinig ng sarili niya at ng munting anghel sa loob niya. Para sa iyo ito, anak. Para sa ating kalayaan. Ang private lounge ay malayo sa ingay ng bulwagan. Ang mga pader nito ay soundproof at ang kapaligiran ay intimate, perpekto para sa isang pribadong usapan. Naabutan ni Diwa si Marco na nakatayo malapit sa bar. May hawak na isang baso ng mamahaling alak. Ang mukha nito ay puno ng pagmamayabang. Ito ang mukha ng isang taong sigurado sa kanyang tagumpay. Diwa, bati nito, itinaas ang kanyang baso. Mabuti naman at natauhan ka na. Hindi sumagot si Diwa. Dahan-dahan siyang umupo sa isang velvet na sofa. Ipinatong ang kanyang maliit na clutch bag sa mesang nasa pagitan nila. Sa loob ng bag na yon, may isang maliit na mikropono na kasalukuyang nakalive at nagpapadala ng audio sa isang team ng technician na naghihintay sa labas. "Huwag na nating patagalin pa ito, Marco," sabi ni Diwa. Ang boses niya ay sinadya niyang gawing mahina at pagod. "Gawin na natin ang kasunduan." Tumawa si Marco. Isang tawang mapanghamak. Umupo siya sa silyang katapat ni Diwa. Ipinatong ang kanyang mga paa sa mesa na parang siya ang hari ng mundo. "Bakit ka nagmamadali?" tanong nito.
Hindi ba dapat nating namnamin ang sandaling ito? Ang sandali kung saan ang isang alkantara ay lumuhod sa isang tulad ko. Tumingin si Diwa sa sahig. Bahagi ng plano. Kailangan niyang magmukhang talunan. Panalo na kayo, Marco. Suko na ako. Sabi ni Diwa, hinayaan ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Ang galing ninyo. Ang galing ng plano ninyo ni Mahalina. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa pandinig ni Marco. Ang ego niya ay lumobo. Siyempre magaling. Pagmamayabang nito. Akala mo ba hahayaan kong ang isang tulad mo ang magmana ng lahat ng pinaghirapan ni Don Lacan? Masyado kang mahina, Diwa. Isang mamahaling palamuti na walang silbi. Paano? Paano ninyo nagawa ang lahat? Tanong ni Diwa, na para bang isang batang nagtatanong. Ang press con, ang CCTV, ang mga testimonya. Paano? Ngumisi si Marco. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ito na ang pagkakataon niyang ipagyabang ang kanyang katalinuhan. Simple lang, sabi niya. Ang media, madali silang mauto. Bigyan mo lang sila ng isang magandang kwento. Ang CCTV, pera lang ang katapat ng lahat ng bagay sa mundong ito, Diwa. At ang mga kasambahay mo, mas mataas ang loyalty nila sa pera kaysa sayo. Bawat salita ni Marco ay isang ebidensya. Bawat pag-amin ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. Kahit ang insidente sa ospital, napakatalino ni Mahalina. Pagpapatuloy ni Marco, puno ng paghanga sa boses. Isang maliit na tulak lang mula sa'yo at ginawa niyang isang malaking palabas. Ikaw ang kontrabida. Siya ang biktima. Perfect. At ang anak ko? Bulong ni Diwa, ang huling tanong na kailangan niya ng sagot. Ang anak ko, pagtatama ni Marco, ay lalaki sa tabi ng tunay niyang ina, si Mahalina. Ang babaeng karapat-dapat sa yaman at kapangyarihan ng pamilyang ito. Hindi ikaw. Sa wakas, itinaas ni Diwa ang kanyang tingin. Wala na ang kahinaan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na tingin. Tapos ka na? Tanong niya. Napakunot ang noo ni Marco, napansin ang biglang pagbabago sa kilos ni Diwa. Anong sinasabi mo? Hindi sumagot si Diwa. Sa halip, ngumiti siya. At sa sandaling iyon, biglang narinig ni Marco ang sarili niyang boses. Malakas, umaalingaw-ngaw. Masyado kang mahina, Diwa. Isang mamahaling palamuti na walang silbi. Ang boses niya, nanggagaling sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Biglang bumukas ang mga pinto ng lounge. Isang malaking flat-screen TV sa labas ng bulwagan na kanina lang ay nagpapakita ng mga logo ng event ay nagbo-broadcast na ngayon ng live audio feed mula sa kanilang pribadong usapan. Lahat ng bisita, ang mga negosyante, ang mga reporter, ang mga sosyalera ay nakatayo. Gulat na nakatingin sa screen, nakikinig sa bawat salita ng pag-amin ni Marco, kasabay ng audio. Ipinalabas din sa screen ang malabong video mula sa cellphone ni Faith. Ang video na nagpapakita ng totoong nangyari sa ospital. Napatayo si Marco, ang mukha niya ay namutla. Hindi maaari. Sa gitna ng bulwagan si Mahalina ay napasigaw. Patayin niyo yan! Kasinungalingan yan! Ang kanyang sigaw ay lalo lang nagpatunay sa lahat ng kanilang narinig. Tumingin si Marco kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hindi makapaniwalang pagkatalo. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumayo si Diwa. Taas noo. Lumakad siya palapit kay Marco. Ang bawat hakbang ay may kumpiyansa. Dahil hindi ako isang palamuti, sabi niya, ang boses niya ay matatag at malinaw. Isa akong ina. Sa hudyat ni Don Lacan, pumasok ang mga pulis sa bulwagan. Ang gabi ng selebrasyon ay naging isang gabi ng eskandalo at paghuhusga. Habang hinihila ng mga pulis si Marco at ang nagwawalang si Mahalina, huling tinignan ni Marco si Diwa.
Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ngunit si Diwa ay tumingin lang sa kanya ng malamig. Wala ng pagmamahal, wala ng galit, tanging kalayaan. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Papalabas ng bulwagan, papalayo sa gulo, papalayo sa kanyang madilim na nakaraan at pasulong sa isang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo sa charity ball ng Soliman Group ay naging pinakapinag-usapang balita sa bansa. Parang isang telenovela na naganap sa totoong buhay. Si Mahalina Del Mar ay napatunayang nagkasala sa mga kasong physical injury, slander, at obstruction of justice. Hinatulan siya ng maraming taong pagkakakulong. Ang apoy ng kanyang paghihiganti ay tuluyang namatay sa loob ng isang malamig na selda. Si Marco naman ay nawalan ng lahat. Itinakwil siya ng kanyang sariling pamilya. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kasinungalingan at kataksilan. Mula sa tuktok ng alta sosyedad, bumagsak siya sa kahihiyan. Walang pera, walang kapangyarihan, at walang dangal. At si Diwa, nanganak siya ng isang malusog at napakagwapong sanggol na lalaki. Sa isang huling press conference na ipinatawag niya, hinarap ni Diwa ang publiko. Ngunit hindi para magdiwang o manumbat. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta at naniwala sa akin. Simula niya, ang boses niya ay kalmado at puno ng pasasalamat. Ang laban na ito ay tapos na. Tumingin siya sa kanyang ama na nakaupo sa unang hilera. Ngumiti ito sa kanya. Marami ang nag-aakala na ngayon ay pamumunuan ko na ang Soliman Group. Pagpapatuloy ni Diwa. Ngunit ang landas na yon ay hindi para sa akin. Nagkaroon ng bulungan sa mga manunood. Ang aking karanasan ay nagmulat sa akin sa isang mas malaking katotohanan, sabi ni Diwa. Maraming kababaihan ang dumadaan sa parehong pagsubok, mga inang mag-isang lumalaban para sa kanilang mga anak. Sila ang mga tunay na bayani. Dahil dito, anunsyo niya, gagamitin ko ang isang bahagi ng aking mana para magtayo ng isang foundation. Isang pundasyon na tutulong sa mga single mothers na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Pagkatapos noon, tuluyan ng tinalikuran ni Diwa ang atensyon ng publiko. Ang huling eksena ay hindi na sa isang mansyon o sa isang magarang bulwagan. Ito ay sa isang simpleng bahay sa tabi ng dagat. Isang bahay na puno ng liwanag at ng halimuyak ng sariwang hangin. Nakatayo si Diwa sa dalampasigan. Karga ang kanyang munting anak. Ang sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang mukha. Wala nang bakas ng sakit o galit. Tanging kapayapaan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Ang pangalan mo ay Laya. Bulong niya sa munting sanggol. Habang ang tunog ng mga alon ng kanilang tanging musika. Dahil mula ngayon, anak, malaya na tayo. Tumingin siya sa malawak na karagatan, sa walang hanggang abot-tanaw. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagmumula sa isang pusong nasaktan, lumaban, at sa wakas ay natutong lumipad ng mag-isa. Ang kwento niya ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Ito ay nagsimula sa pagpapalaya.